Good day, Commander. Ako po si Gino. Ang kwentong ibabahagi ko po sa iyo ay karanasan namin noong taong 2001. Nangyari po ito nung papunta po kami sa kasalan kung saan doon nakapangasawa ang aking kuya. Sa unang pagkakataon, ngayon pa lang po namin makikita yung babaeng nabuntis ni Kuya Vic. Kami po, Commander, ay laking Pangasinan. Ang mapapangasawa naman po ng aking kuya ay taga Umiray. Hindi ko po alam kung ano ang nakakasakop dito. Habang papunta po kami sa biyahe, sakay po kami ng isang van at sa likod naman po namin merong sumusunod na 2 jeep. Ang mga nakasakay po dito mga kamag-anak po namin at mga kaibigan. Habang papunta kami doon, dala na rin po namin yung mga gagamitin sa kasal. Base po kasi sa paniniwala ng mga matatanda, kung sino ang lalaki, siya ang dadayo ng kasalan sa babae. At lalaki din ang gagastos sa lahat-lahat. Kaya po nung bumibiyahe na kami, andoon na yung kakarnihin na baboy. Meron na rin kaming mga dalang naglalakihang mga kawali at kaldero. Tapos sa ituktok ng jeep ay merong nakatali doon na isang balonbon na kahoy. Sa loob ng van ay buong pamilya po kaming naroroon. Meron lang po kaming nakasama na isang kaibigan ni Papa na kung tawagin po sa amin ay Tatang Ray o mas madali kung tawagin Taray. Yun po kasi yung nagiging shortcut ng pangalan niya, kaya po Taray ang tawag nila sa amin. Habang bumibiyahe po kami, napansin ng aking papa na si Taray tahimik. Kaya ang sabi dito ni Papa, "Pare, Taray, bakit parang ang tahimik mo ah? Ano, meron ka bang nararamdaman sa paligid?" Ang sabi ni Papa. Siya nga po pala, Commander, si Taray po ay kilalang manggagamot sa amin. Ito yung tipo ng manggagamot na pag binayaran mo ay magagalit pa sa'yo. Sumagot si Taray kay Papa. Ang sabi niya, "Ayos lang ako pare. Wag mo akong intindihin, medyo napuyat lang kasi ako kagabi eh. Alam mo na, napakaraming pasyente. Nakakahiya namang tanggihan." Ganun pa pare? Sige pare, matulog ka lang dyan. Gigisingin ka lang namin pag andoon na tayo. Sige pare, salamat pre. Nung paglagpas namin doon sa may dinggalan, napansin ng aking papa na parabang liblib na yung pinapasukan namin. Kaya tinanong ni Papa yung driver kung tama ba yung dinadaanan namin. Tama naman daw yung daan namin, sabi ng driver. Kasi medyo nag-aalangan ang aking papa dahil yung dinadaanan na namin ay gilid na ng bangin. Sa ibaba nun, dagat. At sa kabila, puro puno at mabundok. Ang wika tuloy ni Papa sa aming driver, "Pare, kaya mo ba? Mag-iingat ka pare ha, nakakatakot tong daan dito." Ang wika ni Papa. Sumagot naman yung driver na kayang-kaya niya raw ito dahil nakapunta na raw siya dito nung una, kaya kabisado niya raw yung daan. Nagsabi yung driver na ihihinto niya saglit yung sasakyan dahil naiihi daw siya. Pinayagan naman siya ni Papa. Tapos nun, biglang namatay yung makina ng aming sasakyan. Inakala namin nung una na pinatay lang ng driver yung makina. Pero nung pagsakay ng driver, hindi niya na mapaandar yung sasakyan namin. At ganun din ang nangyari sa 2 jeep na bumubuntot sa amin. Huminto din kasi sila at umihi yung mga kalalakihan. Nung paaandarin na nila ang kanilang mga sasakyan, hindi rin ito umaandar. Hanggang sa inayos nila yung makina, tinignan nila kung ano ba ang problema. Wala naman silang nakitang problema. Kaya ang sabi ng mga kasama naming matatanda, mukhang meron daw yatang nakatira dito sa may lugar na ito. Yung tipong parang ayaw kaming paraanin at para bang
ayaw nila kaming hayaan na makarating sa aming pupuntahan. Sa mga oras na ito ay tulog pa si Tarey. Ginising na lang ito ni Papa upang tanungin kung meron ba siyang nakikita dito. Paring Tarey, gising na. Pare. Pre, asan na ba tayo, pre? Pare, na-stranded tayo eh. Ano? Ano bang lugar to, pare? Hindi ko nga rin alam, pare. Lahat ng sasakyan ayaw umandar. Ano bang nakikita mo sa paligid, pare? Luminga-linga si Tarey sa paligid. Ang sabi niya, marami daw mga nakatingin sa amin na mga nakatira doon. Pero, hindi lang yung mga nakatira doon ang nakatingin sa amin. Base sa kanyang salaysay, may mga engkantoro dito. Pero yung hindi nakatira doon, nakasuot daw ng purong itim. At kung tawagin pala ang lugar na pinag-strandedan namin, ito yung tinatawag na Piyo. Bumaba si Tarey sa sasakyan at sinabi niyang iihi lang daw siya. Pero ang nakapagtataka, iihi lang siya. Bakit kailangan niyan magtago sa likod ng isang malaking puno? Tapos nun, naririnig namin na nagsasalita doon si Tarey. Hindi naman namin naiintindihan yung kanyang mga sinasabi. Nung pagbalik niya, ang sabi niya, ayos na daw dahil kinausap niya na daw yung mga nakatira doon. Okay lang daw na dumaan sila. May pagtataka man sa aming mga isip. Sinunod na lang namin si Tarey hanggang sa pinaandar niya yung sasakyan. Si Tarey na ang nagmaneho at pinahiga niya na lang yung driver upang makatulog din. Sa likuran kasi ng van, doon nakahiga si Tarey, kaya doon din natulog yung driver. Wika ni Tarey sa amin habang kami ay bumibiyahe. Yung mga nakatira daw dito, animoy nabulabog dahil yung daan kasi na yun, bako-bako at talaga namang sobrang napakaalikabok. Pinakiusapan lang daw ni Tarey yung mga nakatira dito. Tapos nun, umandar na yung sasakyan namin lahat. Pagdating namin doon sa bahay ng mapapangasawa ni Kuya Vic, agad lumabas yung isang babaeng parang medyo may edad na. Tinanong ni Papa kung sino ba yung babaeng ito. Gulat na gulat kami dahil hindi kami makapaniwala na ito pala yung babaeng mapapangasawa ng aming kuya. Ang sabi naman ng aking Papa, Big, halika nga sandali. Mag-usap nga tayo. Pumunta sila Papa at Kuya doon sa likod ng sasakyan. Kinausap ito doon ni Papa at sinundan ko rin. Narinig ko yung mga pinag-uusapan nila. Ang sabi ni Papa, Anak, Big, nahihibang ka na ba? Ano? Magpapakasal ka sa babaeng yan? Halos kasing edad namin yan eh. Ano ka ba naman, anak? Hindi ka man lang pumili ng babae. At saka, wala namang itsura. Ano bang nakita mo dun? Ang sabi ni Papa. Sumagot naman si Kuya Vic. Pa naman, Pa, mahal ko siya pa. Huwag niyo na akong pigilan sa kagustuhan ko, Papa. Kung hindi kayo boto sa mapapangasawa ko, Papa, pwede naman kayong umuwi eh. Basta pabayaan niyo ako rito, nagmamahalan kami, Papa. Anak, hindi naman sa pinipigilan kita. Ang gusto kong mangyari, anak, mamili ka naman ng mapapangasawa. Nakakahiya naman sa mga kamag-anak natin. Akala ko anong una yan yung magiging biyanan mo magiging asawa mo pala. Ano ka ba naman, Vic? Napakaganda mong lalaki, anak. Wala ka man lang. Ano bang nakita mo sa babaeng yun? Wala ka man lang taste, buwisit. Galit na sabi ni Papa. Si Kuya naman, para bang binaliwala niya lang yung sinabi ni Papa. Nagawa pa ni Kuya Vic na pababain yung mga nasa jeep. Baba na po kayo. Baba na po kayo, andito na po tayo. Ang sabi ni Kuya. Biglang bumaba yung mga kasamahan namin at tanong sila ng tanong kung sino ba yung mapapangasawa ni Kuya Vic. Proud pa na pinakilala ni Kuya Vic
yung kanyang mapapangasawa sa aming mga kamag-anak. Mga tito, tita, siya po'y mapapangasawa ko, si Melissa. Gulat na gulat din yung mga kamag-anak namin. Dahil kung tutuusin at hindi naman po sa namimintas, Commander, ang babaeng ito, ang edad niya ay kasing edad ni Kuya Vic. Pero yung itsura niya, halos para bang nasa 50 na ito. At hindi lang yun, mataba na, maitim pa at maliit pa. Yan po ang katotohanan. Ang binago ko lang po dyan ay yung kanyang pangalan. Hindi po talaga Melissa ang pangalan ng mapapangasawa ni Kuya Vic. Sa mga oras na ito ay wala nang nagawa si Mama at Papa. Nang dahil doon, pumasok na kami sa bahay ng mapapangasawa ni Kuya. Dinala namin lahat doon yung mga gagamitin sa kasal. Ultimong yung tinatawag sa amin na damara, dala na namin. Wala lang kaming dalang mga naghahabaan na kawayan para maitayo ito. Mabuti na lang, meron pala silang nakahanda doon. Nagtulong-tulong ang mga tao doon at yung mga tao na kasama namin upang maitayo yung damara. Ito po yung tinatawag na pangharang sa araw. Nag-usap po si Papa, Mama at yung magulang ni Melissa. Siya nga po pala, yung magulang po ni Melissa ay medyo may katandaan na. Dahil nasa 60 years old na raw ang mga ito. Ang wika ni Papa sa Papa ni Melissa. Balae, magandang araw. Pasensya na ho kayo at medyo napatagal pa yung pagdating namin. Nasiraan ho kasi kami. Ganun ba? Ayos lang yun, Balae. Asan ba kayong banda nasiraan? Hindi ko alam, Balae, kung anong tawag sa lugar na yun Basta mataas na lugar, sa gilid niya, may bangin, tapos sa kabila, mga puno. Sa piyo ba? Huwag kayong mag-alala, Balae. Araw naman ngayon Hindi naman siguro kayo aatakihin ng mga nakatira doon. Ha? Anong ibig mo sabihin, Balae? Kung ganun ba, may mga nakatira doon? Doon nga kami nasiraan kanina, Balae. Ayos lang yung Balae. Ayos lang yan. Ang importante, nakapunta kayo dito ng maayos. At saka, wala namang naano sa inyo, hindi ba? Balae, ano bang meron dun sa, ano na nga pangalan nun? Piyo, Balae. Piyo ang tawag dun. Piyo. Ano bang meron dun? Kasi, Balae, noong araw, magpasa hanggang sa ngayon, talagang maraming nahuhulog ng mga sasakyan doon. Meron kasing mga nakatira doon pero kailangan nyo lang bumusina para hindi kayo maano. Ganun ho ba? Maraming salamat, Balae, sa paalala. Sa susunod, alam na namin. Sige, Balae, walang anuman. Tara na muna at kumain muna tayo ng tanghalian. Meron kaming hinanda dito. Matapos sabihin iyon ng biyanan ni Kuya, tinawag na ni Papa yung mga kasama namin. Kayong lahat, bumaba muna kayo dyan at kumain muna tayo. Halina kayo, huwag kayong mahihiya. Ang wika ni Papa sa mga kasama namin. Pumunta kami sa likod noon at doon pala nakahain yung napakahabang lamesa. Nung una ay inaasahan namin na kami-kami lang ang kakain. Pero meron pa pala doon mga tao. Halos nasa 10 din ata sila. Halo-halo. May bata, may matanda, meron ding mga binata at dalaga. Kasabay namin silang kumain. Nung kakain na kami, si Taray ay bigla na lang nawala. Kaya ang sabi ni Papa kay Kuya Vic, Vic, hanapin mo nga si Taray. Sabihin mo kakain na tayo. Sige po, Papa. Hinanap ni Kuya Vic si Taray hanggang sa nakita niya ito. Andoon pala sa gilid ng van at nakatingin sa malaking puno. Taray, tara na po. Kakain na raho, sabi ni Papa. Sige, mauna ka na. Hindi pa naman ako nagugutom Okay lang ako. Sige po, Taray, iwanan ko na po muna kayo. Pagbalik ni Kuya Vic, hindi niya kasama si Taray. Kaya si Papa na lang ang sumundo dito at sinamahan ko din.
Pagdating namin doon, nakita namin si Tari nakatingala sa itaas. Animoy meron siyang pinagmamasdan doon sa sanga ng malaking puno. Pare, Tari, halika na. Kumain na tayo pare. Ano ba tinitignan mo dyan pare? Pare, tignan mo yun oh. May nakatingin sa atin. Asan pare? Wala naman eh. Hindi ko nakikita pare. Meron nga pare. Ayun na. Sino ba yun pare? Pakisabi mo na lang at hindi namin nakikita ng aking anak. Pare, kanina paghinto natin dito, nakita ko na yan. Ayan oh. May kapre pala rito pare. Ano? Kapre? Seryoso ka dyan pare? Oo pare. Kapre. At ang sabi niya sa akin, alaga daw siya ng biyanan ni Vic. Ganun ba pare? Siguro naman hindi tayo aanuhin yan at saka hindi naman tayo pumunta rito para makipaggulo. Di ba pare? Oo naman pare. Napilit namin si Taray na kumain. Pero pagpunta niya doon sa likod, kukuha na sana siya ng kakainin nung biglang napatingin si Taray doon sa biyanan na babae ni Kuya Vic. Ang wika doon ni Taray, magandang araw po. Ako nga ho pala si Ray. Kumpare ko po kasi yung yung magpapakasal po dito. Bali, inaanak ko po yan si Vic. Ganun ba? Ayos lang. Ikinagagalak kitang makita. Ang sagot ng biyanan ni Kuya. Nung una ay puro tingin lang sila at usapan na parang nasa maayos naman. Pero hindi namin nalalaman na ito palang si Taray ay meron ng nararamdaman na kakaiba dito sa biyanan na babae ni Kuya Vic. Kinarne na namin yung baboy nung mga araw na ito. Ang sabi naman ng biyanan na lalaki ni Kuya Vic, mga kaibigan, yung dugo wag niyong itatapon. Isahod natin yan sa malaking palanggana. May paggagamitan ako dyan. Sige ho, wala akong problema. Pare, insan, yung yung dugo daw sabi ni Balae. Wag niyong itatapon sa lupa, kailangan yan. At saka, baka pwede natin gawing tinumis yan. Ang wika ni Papa sa kanila. Ganon nga ang ginawa. Isinahod ito sa malaking banyera. Matapos paduguan ng baboy, ay kinuha ng biyanan na lalaki ni Kuya yung napakaraming dugo. Nung matadtad na yung mga karne, hinahanap na ni Papa kung nasaan yung dugo dahil gagawa daw sila ng tinumis. Tinanong ni Papa sa biyanan ni Kuya kung nasaan na yung dugo. Pero ang naging sagot lang nito, pasensya ka na Balae, yung dugo ng baboy, ipinakain ko na sa aming alaga. Ha? Alaga? Anong klaseng alaga ho ba yun? At saka, bakit naman kumakain ho ng dugo ng baboy yung alaga po ninyo? Seryoso po kayo dyan Balae? Seryoso ako Balae. Wag mo na lang hanapin kung saan napunta yung dugo ng baboy. Basta ayos lang, ipinakain na namin ito sa aming alaga. Huwag ka mag-alala, yung alaga naman namin ay mabait yun. Hindi kayo aanuhin nun. May pagtatakaman sa isip ni Papa. Pinabayaan niya na lang ito hanggang sa lumayo na ito sa biyanan ni Kuya Vic at lumapit kay Taray. Paring Ray. Ano pare? Ano yan? Medyo hindi ko gusto yung sinasabi ng matanda. Abay isipin mo pare, yung dugo ng baboy kanina, abay ipinakain daw niya sa may alaga niya. Ano bang klaseng hayop ang kakain ng dugo ng baboy pare? Kaya mo bang ipaliwanag sa akin to pre? Pare, eto lang yan, makinig ka maigi Hindi ba kanina, noong andoon ako sa likod ng van, nakatingala ako at may nakita ako doon na nakatirang kapre. Yung dugo ng baboy pare, malamang na isinaboy nila doon. Saan pare? Doon sa puno. Kasi pare alam mo, yung dugo
Kumbaga sa mga tinatawag na ritual, pinapakain din ito sa mga nakatira doon. Kailangan kasing alayan ito ng dugo para mas lalong maganda ang kanilang pagkakaibigan. Hayaan mo na pare, hindi naman natin kailangan yung dugo ng baboy na yun eh. Sa bagay pare, medyo nanghihinayang kasi ako eh. Alam mo na, pwede natin gawing tinumis yun. Oo nga pare, pero ayos lang yun. Hayaan mo na. Bandang hapon, dumating na yung tinatawag na sound system. Sa lugar kasi namin, Commander, ay uso yung sayawan sa gabi pag merong kinakasal. Meron din kasi kaming mga kasamang mga kababaihan noon. Halos lahat, mga kamag-anak namin at mga kaibigan nilang mga babae. Nung gabi, eto na, bandang 8:00, nagsimula na ang tugtugan. Habang nasa loob yung mga kababaihan, nakikita ko sa labas maraming dumarating na mga binata. Siyempre, nang dahil sa binata din ako at gusto ko ding makilala yung ibang mga babaeng mga kasama namin, nag-request ako ng sayaw. Malinaw na malinaw yung sinabi ng tagapagsalita doon. Na-request ito ni Gino. Bali, purong mga taga-Pangasinan lang dapat ang papasok sa sayaw nung mga oras na ito. Pagpasok namin ng mga pinsan ko doon sa loob ng bulwagan, nakakagulat ang kaganapan dahil may mga taga doon na pumasok sa aming request. Nang dahil sa ayaw namin sa gulo, pinabayaan na lang namin sila na pumasok at makisayaw sa kanta na binayaran namin. Kaya nga lang, hindi maganda yung ipinakita nila sa amin dahil yung gusto naming isayaw, agad nila itong inagaw. Medyo sila pa nga ang galit nung mga oras na ito. Pinigil ko na lang yung mga kasama kong sumasayaw at inaya ko na lang silang lumabas. Pinabayaan namin sila at nung pagkatapos, talagang abot tenga ang ngiti ng mga kabinataan na ito. Pinagtatakahan naman namin, pagkatapos ng aming request, lumabas agad doon sa loob ng bulwagan yung mga kasama naming mga babae. Nilapitan ko naman yung isang babae doon na ang pangalan niya Cherry. Cherry, bakit ba umalis na kayo doon sa bulwagan? Wala nang sasayaw doon. Ang sagot naman ni Cherry, pasensya ka na Gino, ayoko nang sumayaw. Bakit? Basta ayoko nang sumayaw. May pagtataka man uli sa aking isip, pinabayaan ko na lang si Cherry sa kanyang kagustuhan. Lumipas ang buong magdamag, si Cherry at yung kasama niyang 5 babae ay hindi na bumalik sa bulwagan hanggang sa nakita namin sila. Andoon sila sa jeep na aming sinakyan at kausap yung 5 binata. Tuwang-tuwa pa nga si Cherry nung mga oras na ito at doon ko naintindihan kaya pala si Cherry at yung mga kasama niya ayaw nang sumayaw dahil para bang tinasahan na sila ng 5 kabinataan na wag na silang makikipagsayaw at sila na lang ang kausapin ng mga ito. Nilapitan ko si Cherry nung mga oras na ito. Ang sabi ko sa kanya, Cherry, bakit ba hindi na kayo bumalik sa bulwagan? Wala na nga mga babae doon, kailangan kayo doon. Ang sabi ko sa kanya. Sumagot naman siya, ano ka ba naman Gino? Siyempre, kailangan din naman naming entertainin yung mga nakilala namin na bago. Saka diba, karamihan naman sa mga ganitong sayawan doon nakikilala yung mga forever nila, hindi ba? Napakalandi ni Cherry nung mga oras na ito. Habang sinasabi niya yon, nakaakap sa kanya yung lalaking hindi ko kilala. Nagwika pa nga sa akin ang lalaking ito at hindi ko nagustuhan yung tono ng pananalita niya. Ano ba? Masyado kang nakikialama. Sino ka ba? Umalis ka nga rito. Inaabala mo kami ni Cherry ang sabi nung lalaki. Medyo nasindak ako sa pananalita niya dahil habang sinasabi niya ito, medyo lumalaki din yung kanyang mata. Pagsikat ng araw,
Bandang alas 8 na ng umaga, dumating na ang pari na magkakasal kay Kuya Vic at kay Melissa. Hindi kasi uso ang simba dito dahil kung pupunta raw sa simbahan ay napakalayo. Nang dahil doon na lang din sila kinasal. Matapos ng kasalan ay nagkainan na kami. Siyempre, nang dahil nga kami po ay mga Ilocano, mahilig din po kaming uminom. Nakainuman namin yung mga tao doon. Isa-isa silang nagpakilala na mga kaibigan daw ito ng biyenan ni Kuya Vic. At hindi lang yun, maging yung mga iba pang kabataan at yung mga iba pang kababaihan na halos nanay na, nakijoin din sa aming inuman. Bandang alas 11 ng gabi, unti-unti nang nag-uuwian yung mga taga doon dahil mga lasing na ito. Hanggang sa ang natira na lang sa inuman, yung biyenan ni Kuya at yung dalawang kumpare nito. Nakaharap na lang sa inuman, ako, si Papa, si Kuya, at si Tari, at saka yung kapatid ni Papa. Masarap ang inuman namin nung mga oras na ito. Puro kami tawanan at walang kantsawan hanggang sa napansin ko yung isang kaibigan nila. Habang ito ay nagtatagay, yung kanyang kanang kamay nakahawak sa baso at yung hinlalaki nito nandoon sa labi ng baso. Sinita naman ito ni Tari at ang sabi niya, "Teka kuya, ano bang ginagawa mo? Bakit yung hinlalaking kamay mo nakalagay dyan sa labi? Abay nilalason mo yata kami eh." Ang sabi ni Tari. Sumagot naman yung isang lalaki na ito. Ang sabi, "Ano bang sinasabi mo? Dadayo kayo rito. Napakarami niyong pamahiin na dala. Ano ba naman kayo? Kung ano ang pamahiin sa inyo, huwag niyong dinadala dito. Aba, masyado naman kayong ano ah." Pinabayaan na lang ito ni Tari. Sakto, sa pag-ikot ng baso kay Tari inabot ng lalaking yun yung tagay. Bago ito inumin ni Tari, tinitigan niya ito ng maigi. Tapos parang bumuka ng konti yung kanyang labi at sa kanya inihipan ito. Tapos nun, tinagay na ito ni Tari at tumawa siya ng napakalakas. Hindi namin alam ang ibig sabihin ng pagtawa niya basta ipinasa niya na lang uli yung baso doon sa lalaking tanggero. Ganon uli ang ginawa ng taong yun. Yung kanyang hinlalaki na kamay, ipinatong niya sa labi at sa kanya uli tinagayan. Inabot niya ito kay Papa, pero si Tari muli ang kumuha. Siya ang umiinom ng lahat ng tagay na mapupunta sana sa amin. Mapipigil lang yung tagay na ito pag doon na sa lalaking tanggero ang susunod na tagay. Tapos doon sa biyenan ni Kuya at doon pa sa kainuman namin na isa. Ang wika tuloy ng biyenan ni Kuya, "Teka, sandali lang sandali. Abay parang hindi yata maganda itong nakikita ko ah. Alam nyo hindi pa ako laseng. Pero bakit kailangan ganyan? Ano nga hong pangalan po ninyo?" Tari po, Ray kung tawagin. Ray, bakit kailangan mong saluhin ang tagay ng mga kasama mo? Bakit ikaw ang umiinom ng para sa kanila? Abay ano bang meron? Sabihin mo nga sa akin, ano bang nakikita mong hindi maganda sa amin? Prangkahan tayo ah. Wala naman po. Kasi hindi ho kasi ako nalalasing eh. Kaya gusto ko po sana ako muna ang tatagay para sa mga kasama ko. Saka lasing na po yung mga kasama ko eh. Hindi ba pare? Hindi ba Gino? Sumagot ako na oo. At parang naintindihan naman ito ng biyanan ni Kuya Vic. Nang dahil doon, tuloy ang inuman. Pero bago mapunta uli kay Tari, ganun na naman ginagawa nung lalaking yun. Ipinapatong niya yung hinlalaking daliri niya sa labi ng baso. Pero itong si Tari, talagang napakautak. Kung ano ba ang ginawa niya nung una, ganun pa rin hanggang sa huli. At ang pinagtatakahan namin kay Tari, kahit sobrang daming nainom nito, talagang hindi mo siya makikitaan ng pagkalasing.
ni hindi nga namumula yung kanyang muka. Pag nagpaalam naman siya na umihi, lalakad siya ng konti pero yung lakad niya, diretsyong diretso. Ani mo'y hindi talaga ito tinatablan ng alak. Habang lumalalim ang gabi, nakikita namin na talagang mas lalong tumitindi ang inuman dahil ayaw nang patagayin ng kaibigan ng biyenan ni Kuya yung mga kasama namin maging sila. Ang wika pa nito kay Tari, "Hoy, ikaw, Ray pangalan mo hindi ba? Sige, tayong dalawa na lang ngayon ang tatagay. Wala nang iba. Pati bayan na lang tayong dalawa. Naiintindihan mo?" "Oo naman. Okay lang pare, hindi pa naman ako lasing eh." "Seryoso ka ah? Sandali, kukuha lang ako ng tuba at yun ang iinumin natin. Sandali lang ah." Pag-alis nung lalaki, nagwika sa amin si Taray ng, Pare, gising. Gino, tulog ni papa mo ah." Nung mga oras na ito ay gising pa din ako kahit lasing na ako. Ayoko lang munang umalis sa harapan ng inuman dahil gusto kong masaksihan muli si Tari na uminom. Napakadalang kasi nito uminom at nararamdaman ko na merong mangyayari dito na hindi maganda. Makalipas ang 5 minuto, dumating na yung lalaki. Ang wika nito kay Tari, "O Tari, tayong dalawang iinom ah. Wala nang iba. May dala akong 1 galon na tuba. Eto baso, nagdala na rin ako. Lakihan na natin. Pati bayan tayong dalawa ngayon kung sino bang mas malakas uminom sa atin." Natawa naman si Tari sa sinabi nung lalaking ito. Basta inayunan niya lang ito para matuloy lang ang inuman. Nagtaga yung lalaki sa isang malaking baso. Pinauna niyang inumin si Tari at nang inumin ito ni Tari medyo nabilaukan siya ng konti. Nang dahil doon, natawa naman yung lalaki. "O ano, kaya pa? Eh pag hindi mo na kaya, sabihin mo lang ha." "Ano ko ba naman pare? Para nabilaukan lang eh. Akala mo naman eh, hindi kaya. O siya, ikaw naman ang tumagay." Nung makita kong tumagay yung lalaki, talaga namang straight ito at walang babaan. Habang tumatagal ang inuman, nakikita ko na nauuwi na sila sa pagyayabang. Hanggang sa itong lalaking ito, meron siyang nilabas sa kanyang dibdib. Isa itong parang tanso at hugis at sulok at meron itong mata sa gitna. Ang sabi niya, "Alam mo paring Rhea, alam mo, ang sikreto ko para hindi ako nalalasing sa mga inuman na pinupuntahan ko. Nakita mo to? Ito. Nakita mo? Ito ang sikreto ko. Pag suot ko ito, paring Ray, hindi ako malalasing. Kita mo nga, oh, anong oras na? Abay, alauna. Oh, mag-aalauna na pala. Hanggang ngayon, matino pa rin ako. Ikaw, kaya mo pa ba? Kung hindi mo na kaya't sabihin mo at bibit-bitin na kita pa uwi." Ang sagot naman ni Tari, "Pare, wag mo nang nilalabas yung medalyon mo. Nahihilo ako pare, at saka, para saan ba yan? Hindi ba gamit ng mga demonyo yan?" Nung sabihin ito ni Tari, para bang medyo nainsulto yung lalaki. Nang dahil doon, meron itong binanggit ng hindi namin naiintindihan. Hindi nagtagal, kitang-kita ko sa likod ng lalaki, merong isang napakalaking anino at hindi ko makita ang pagmumukha nun. Ang wika sa akin naman ni Tari, "Gino, malis ka na. Sige na. Hayaan mo ako dito mag-isa. Kaya ko yung sarili ko, Gino." Ayokong umalis nung mga oras na ito kahit pinapagalitan na ako ni Tari dahil talagang gusto kong makita yung mga mangyayari. Ang wika naman ni Tari sa lalaki, "Pare, yung medalyon mo,
yan ay galing sa mga demonyo. Huwag mo nang nilalabas sa akin yan. At saka, bakit ba tumawag ka pa ng malaking anino? Kaninang umaga nung pagdating namin dito. Nung nakaraang araw pala. Sorry. Nakita na kita, pare. Alam kong meron kang tinatagong kakaiba. Alam mo, pumunta kami dito upang mairaos ang kasal ng inaanak kong si Vic. Hindi namin kailangan makipaggulo dito. Ano bang gusto mong mangyari, pare? Nagiinuman lang tayo eh. Bakit kailangan mong ilabas yung medalyon mo? Bakit kailangan mong tumawag ng... Teka, ano ba yan? Capri ba yan o ano? Teka, yan yung nakita ko dun sa likod ng sasakyan namin Alaga mo pala siya. Bakit kailangan mo siyang tawagin? Anong meron? Papatayin mo ako? Ganun ba? Ang wika ni Tari. Sumagot naman yung lalaki. Alam mo pare, itong tinawag kong ito ay hindi ko alaga. Alaga ito ng tatay ni Melissa. Kaya ko lang naman siya tinawag upang makasama natin sa inuman Total pare-parehas lang din naman pala tayo na may kakayahan sa mga ganito. Bakit hindi pa natin siya iharap dito? Hindi ba pare? Pare naman, tao tayo, hindi tayo kapre. Oo, alam kong tao tayo. Pero siyempre, nang dahil sa gusto kong malaman kung talagang hanggang saan ang lakas mo, di ipakita na rin natin ngayon. Magkasubukan na tayo ngayon Galit na sabi nung lalaki. Sumagot dito si Tari. Ang sagot niya, pare, dapat kanina pa. Bakit kailangan mo pang magyabang? Ano bang gusto mong patunayan? Pare, sige, kung gusto mo lang din naman na magkana tayo dahil para bang pakiramdam mo nauungusan ba kita, ganun ba? Yun ba ang gusto mo? Sige, tara dun sa kagubatan. Dun tayong dalawa magkana. Parang medyo lasing na si Tari nung mga oras na ito dahil parang nauutal na siya paunti-unti. Ang wika naman uli ng lalaking yun. Halika, tara, gusto mo pala ng gulo Hinawakan ng lalaking ito sa kamay si Tari pero agad itong inalis ni Tari sa pagkakahawak sa kanya. Bakit mo inalis? Akala ko ba magkakana tayo? Susunod ka ba sa akin o hindi? Susunod na lang ako dun, pare. Kung ano man ang gusto mong patunayan sa sarili mo. Kung ano man ang gusto mong patunayan sa sarili mo, pare. Walang problema. Sige. Susunod ako. At isama mo na yung alaga mong kapre. Baka unahin ko pa yan. Wika uli ni Tari. Nung papunta na sila sa loob ng kagubatan, ito namang biyanan ni Kuya Vic na lalaki. Bigla itong sumulpot. Ang wika nito kay Tari at sa lalaking yun. Sandali lang! Sandali! Hoy! Ikaw anong pangalan mo ulit? Ray ba, Ray? Bakit Mas makakainam siguro kung matulog ka na lang. At ikaw naman paring Joban, ano ka ba naman? Mga bisita ko yan. Pati ba naman yung mga bisita ko lalasunin mo pa? Saka, wag mong pinapagana yung pagiging manlalason at pagiging mangkukulam mo dito. Ako ang makakalaban mo, Joban. Umalis ka na. Sige na. Nakakasira ka ng imahe namin Parang sinisiraan mo tuloy yung pamilya namin, Joban. Ikaw tinanggap kita rito ng maayos. Pero, hindi ko iniisip na manggugulo ka dito, Joban. Umuwi ka na nga. Anong oras na baka hinahanap ka na ng asawa mo? Ang wika ng matandang lalaki. Sumagot naman dito yung lalaki na to na ang pangalan pala ay Joban. Bakit? Kung magsalita ka, parang hindi mo alam tong ginagawa ko noon pa. Hindi ko kasi gustong kaharap ng mga taong ito. Kaya gusto ko silang turuan ng leksyon. Kahit na, mga bisita ko sila. Ilagay mo naman sa lugar yung ginagawa mo. Saka teka, sino ba tong malaking anino na ito? Tao ba to? Hoy, sino ka? Tinuturo ng matandang ito yung anino.
Ang ibig sabihin pala nito, yun palang nakitang kapre ni Tari, hindi pala talaga ito alaga ng biyanan ni Kuya Vic. Bali ang may alaga dito, yung lalaking si Joban. Pilit na tinataboy ng matandang lalaki si Joban at yung kasama niyang kapre. Ang wika pa uli nito, Joban, nakikiusap ako sa iyo. Ako na lang ang pakinggan mo. Bilang mas nakakatanda sa iyo at tumanggap ng maayos dito sa iyo, makinig kang maigi. Sila ay mga bisita ko na galing pa sa malayong lugar. Igalang mo naman ako, o kahit hindi mo ako galangin, galangin mo ang bisita ko. Kanina ka pa. Akala mo siguro hindi ko nakikita ginagawa mo. Akala mo siguro hindi ko alam na nilalason mo yung mga tao. Mabuti na lang. Kahit paano, may nalalaman itong kaharap mo. Kung hindi, kanina pa sumuka itong mga ito. Umuwi ka na nga, Joban. Sige na. Pag ako nabuisit sa iyo makikita mo. walang nagawa si Joban nung mga oras na ito. Kaya umalis na lang siya, pero bago siya umalis, tumingin ito ng napakasama sa amin, maging doon sa biyanan na lalaki ni Kuya Vic. Nang dahil sa nalalakas na ang sigawan nung mga oras na ito, tila ba nabulabog yung mga tao na kasama namin. At hindi lang yon, maging yung mga kapitbahay nila naglabasan na rin at nakikiisyoso. Wika pa ng isang lasing na kainuman namin kanina, Ano bang nangyayari dito? Nakatulog na pala ako. Lasing na lasing pala ako. Inom pa tayo, pare. Ano bang nangyayari dito? Asa ng alak? Alak pa! Jaban! Jaban! Si Jaban! Sinagot naman ito ng biyanan ni Kuya Vic. Wala na. Umuwi na yung kaibigan mo, kaya umuwi ka na rin. Ikaw wag na wag kang tutulad sa kaibigan mong si Joban na manlalason na, mangkukulam pa. At pag nasapawan sa inuman, abay tumatawag pa ng kaibigan niyang kapre. Lintek, hindi pwede sa akin yan. Habang ang mga bisita ko ay naririto sa aking bakuran, hindi ako papayag na maano ang mga yan. O ba naman kayo? Makauwi na nga. Bisit bitin ako sa inuma. Alak pa! Alak pa! Alak pa! Ay! Tengo alak! Habang naglalakad yung lalaki na ito, sigaw-sigaw siya ng alak pa, alak pa. Pag-alis ng mga yun, kinausap kami ng biyanan ni Kuya Vic. Taray pala, sorry po, sorry. Pasensya na ho kayo sa ipinakitang asal ng mga kababaryo ko. Ganun ho talaga yun Pasalamat na nga lang ho ako at meron ho pala kayong nalalaman pagdating sa mga ganyan at hindi kayo nadali ng taong yun. Ayos lang ho. Natutulog na rin ho kami. At maaga pa kaming bibiyahe bukas. Sige po. Dito po ang higaan. Kinabukasan, bandang alas 11 ng umaga, bumiyahe na kami papauwi, kaya lang napakalakas ng ulan. Sa aming biyahe habang umuulan, natapat na naman kaming muli doon sa nasiraan ang aming sasakyan. Sa pagkakataon na ito ay sira din yung mga sasakyan ng mga bumubuntot sa amin. Bumaba uli dito si Tari at nagsisigaw sa labas. Hoy! Ano ba? Hanggang dito ba naman hindi mo kami titigilan? Uuwi na kami, paring Joban. Pabayaan mo na kami. Pagtapos sumigaw ni Taray ay pumasok siyang muli sa aming sasakyan. Kwento niya, si Joban daw ay nakatayo doon sa tabi ng puno. Katabi daw nito yung mga nakatira sa dinadaanan namin. Lahat daw sila ay nakangiti habang nagtatawanan ng napakalakas. Ang gusto pala nilang mangyari habang napakadulas ng daan dahil sa ulan, gusto pala nilang ihulog kami sa bangin. Mabuti na lang, naramdaman agad ni Tari na merong mangyayari na hindi maganda. Kaya pala
Habang bumibiyahe kami nun, naririnig namin na umuusal siya ng medyo malakas. Ito pala yung ginagamit niyang pangontra upang hindi kami maaksidente. Dagdag pa ni Tari, tuwang-tuwa daw yung mga nakatira doon. Animoy talagang magkakakilala sila ni Joban at inuutusan ang mga ito na ihulog kami sa bangin upang lahat kami ay mawala na. Ganun pa man, hindi sila natuloy sa kanilang mga plano sa amin dahil ito palang si Tari, talaga palang sobrang lakas ang gabay nito. Nung mga oras na iyon ay inilabas niya rin ang kanyang medalyon. Yung medalyon niya ay sobrang ganda. Napakalinaw ng tatak nito pero hindi ko naiintindihan kung ano ba ang mga nakasulat dito. Habang bumibiyahe uli kami, hawak-hawak niya yung medalyon na ito. Animoy nagsisilbi itong proteksyon sa amin upang hindi kami maitulak sa bangin. Naitanong namin kay Tari kung saan ba nanggaling yung medalyon na ipinakita niya. Dahil sa tanang buhay ni Papa at Mama, ngayon lang daw sila nakakita ng ganun. At sa unang pagkakataon, sa tagal ng gumagamot ni Tari, ngayon lang daw niya inilabas ang kanyang medalyon. Base sa kanya, ang medalyon daw na ito ay bigay sa kanya ng gabay niyang diwata. Nang dahil doon, nagulat si Papa at Mama, maging ako at pati yung iba naming kasama sa loob ng sasakyan. Hindi sila makapaniwala na sa diwata daw ito galing, pero ganun pa man, hindi ipinilit ni Tari ang kanyang mga nalalaman. Ang importante sa kanya, nabigyan kami nito ng proteksyon upang hindi kami mahulog sa bangin na ito. Nakauwi naman kami ng maayos sa probinsya namin sa Pangasinan. Pag-uwi namin, nagtatawanan na lang kami at maging si Tari. Dagdag pa ni Tari, mabuti na lang daw at napilit siyang sumama doon dahil kung hindi, malamang ay nahulog na sila sa bangin na dinadaanan namin o kaya nalaso na sila ni Joban. Nagpapasalamat kami kay Tari nung mga oras na ito at pinagsisisihan din ni Papa yung pangungutya niya sa napangasawa ni Kuya Vic na si Melissa. Dagdag pa ng aking papa kay Ate Melissa, Melissa, pasensya ka na nga pala sa inasal ko nung dumating kami doon. Medyo nagulat lang kasi ako pero patawarin mo ako, anak ah. Ang sabi ni Papa. Sumagot naman dito si Melissa. Okay lang po yun, Papa. Naiintindihan ko po kayo. Kahit naman po sino siguro huhusgahan po ako. Naitanong naman ni Papa kung bakit ba ganun ang itsura niya. Bata pa kasi siya kung tutuusin, pero ang itsura ni Ate Melissa para bang nasa 50 na ito. Nang dahil doon, napalingon dito si Tari at hinawakan si Ate Melissa. Ang wika dito ni Tari, Melissa, alam mo kaya ganyan ang itsura mo? Hindi ayos yan. May gumagawa sa'yo. Huwag ka mag-alala. Habang nandito ka sa aming probinsya at nagmamahalang kayo ng aking inaanak, gagamutin kita. Hindi ko hayaan na lalait-laitin ka ng mga tao rito. Huwag ka mag-alala, Melissa, dahil ako ang may kakayahan para ibalik ka sa dati. Gagawin ko ang lahat para maging okay ka. At siya ka nga pala, pare. Ba't naman nilait mo naman tong si Melissa nung una? Oo nga pare pero humihingi naman ako ng tawad dito sa aking manugang. Pasensya ka na talaga, Melissa, at medyo nagulat lang talaga ako Akala ko anong una magiging binan ka ng anak ko hindi pala. Pasensya ka na, Melissa. Ayos lang po yun, tay. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin dito sa inyong probinsya. Ngayon lang po ako napunta rito dito, masarap dito. Ang hanap buhay namin dito, pangingisda. Sagana kami rito sa pagkain, parang doon sa inyo, hindi ba? May dagat din doon, pero iba rito Iba tong lugar namin, talagang kilala pagdating sa mga pangingisda, sa mga bangos. Talagang dinadayo ito ng mga turista. Pasensya ka na, Melissa. Sige, magpahinga na kayo. Vic, anak, matulog na kayo. Hanggang dito lang po, Commander, ang aking kwento.
Hindi man po masyadong nakakatakot pero kung tutuusin, naging delikado rin po ang buhay namin sa kamay ni Joban na may kakayahan sa lihim na karunungan. Siya nga po pala, may karugtong pa ang kwento na ito. Idudugtong ko po ang kwento na ito sa susunod na pag-email ko sa iyo kung paano ginamot ni Tari ang napangasawa ni Kuya Vic na si Ate Melissa. Yun lang po. Maraming salamat po, Commander, sa pagbabahagi at pagbibigay ng buhay sa aking kwento. More power po sa iyong channel. Mabuhay ka po, Commander. Salamat po. Alam nyo, mga kaibigan, yung kwento po ni Kuya Gino na manlalason sa lugar po na yon, hindi na po sa akin lingid ito dahil base po sa kaibigan ko po doon, si Melanie, talagang sa katabing baryo po nila ay meron doon manlalason at may halong pagiging mangkukulam pa. Pero hindi naman po lahat ng tao doon ay marunong sa ganun. Maaaring may paisa-isa pa din. Yung mga tao po kasi na ganito ay umaatake talaga sa inuman. Maaaring pag sila ay nasa pawan, talaga namang gagawa sila ng paraan upang maitumba yung kanilang kainuman. Sa susunod po, mag-ingat na lang po tayo at kailangan din po talaga natin maniwala sa mga ganito-ganito. Pero hindi ko po kayo pinipilit. Yun lang po at maraming salamat po. Abangan po natin yung susunod na email ni Kuya Gino tungkol naman daw sa panggagamot ni Tari sa kanyang Ate Melissa. Isipin nyo, napakabata pa nun, parang siguro nasa 20 pa lang yata mahigit yung babae na yun, parang gano'n, hindi naman kasi sinabi Pero, yung itsura ng babae ay nasa 50 na, isipin mo, normal ba yun? Malamang na meron pong gumagawa dito at kung hindi po ako nagkakamali, itong babaeng tong si Ate Melissa ay talagang maitsura to. Siguro ay kinainggitan kaya pinapangit, parang gano'n po. Abangan po natin yan. Maraming salamat po sa inyo. At mamaya po, sisikapin po natin ma-upload yung susunod na kwento na Agimat ni Lolo o kaya yung kay Lolo Embong. Pwede rin po yung kay Amadeo dahil may email na po siya uli sa atin. Yun lang po. Maraming salamat po at mag-iingat kayo palagi. Meron po tayong tinatawag na bagong virus na variant ba yun? Basta yun po, mag-ingat po kayo. Salamat.